So ayan. Ay grabe, ito yung bahay mo, Nay. Ito po yung bahay ko po, sir. Mga nakatali na lang. Wala kami magnanay. Kasi hindi Mahulog kaya... yan si kuya, mahulog yan dyan. Mahulog ka, mahulog. Kupo, ikaw po. Taon na ako. Upong lang sa mga anak ko, hindi kailangan ako susuko. Tama, kasi Hindi kailangan. piliit pa ng mga anak mo. Kasi maliliit pa mga anak ko. Kaya yun nga sinasabi ko sa sarili ko, sana habaan pa ang buhay ko na. Habaan pa ang buhay ko kasi maliliit ba sila. Kuya Regan. Ayan mga kalangga, so ngayon nandito kami ngayon syempre sa Bulan po, sa Bulan, Sorsogon. Pupumus ngayon sa pagcha-charity. Kasama ko si Alpi, ayan, Alpi TV. Ayan. At ngayon magtatanong tayo kung saan mayroon tayong pwedeng matulungan. So scouting kami ngayon, so kumbaga suntok sa buwan po kung makakita tayo ng pwedeng tulungan or ano yung pwede natin makita dito sa lugar na to. Napakalayo po ng lugar na to. From Bulan to Quezon, dito sa lugar na to, mga mahigit din 1 oras yung biyahe. So ngayon po may nakita kami dito, nagkumpul-kumpulan pong mga bahay doong parte na yon. So siguro mayroon ditong pwede tayong ma-scout. Ayan, at pupuntahan natin yung lugar na yun. Ayan po. So yan mga kalangga, punta tayo doon at mayroon tayong nakitang ginang dito. Tanungin natin kung may kakilala siya na pwede natin matulungan dito. Ayan, tanungin natin ito sa ate. Good afternoon po, ate. Nandito kami sa lugar nyo kasi naghahanap kami na pwede namin matulungan kasi kami po ay mga charity vlogger. So ngayon, naghahanap kami dito sa lugar ninyo. Marami na kami pinuntahan dyan, mga tabing lugar nyo. Pero dito sa nakita ko, maraming kumpulang bahay dyan. Kaya natin, nandito kami para maghanap po ng matutulungan. So may recommend ka po sa amin? Mayroon po, yung doon, kakilala ko po na si Maylin Roque. Sana po matulungan siya, kay kawawa naman sila. Bakit? Ano po yung ano ba yung sitwasyon ng Maylin Roque na po yan? Ano Yun ba yung po. status ng buhay niya? Tinitirahan lang nila yung bahay nila kahit sira-sira na. Sira-sira na. Opo. Tapos yung parang makakain silang pamilya, mga anak niya, naghahakot sila ng bato at saka naglalabada. lalabada. Asan po yan? Asan po si Ate Maylin? Opo. Nandun po siya sa Sapa. Sa Sapa. Opo. Sige po, pwede maituro mo po sa akin kung Opo. saan yung para Dito po siya. Ayan. Kasi kawawa naman siya. Nagpupulot ng mga bato. Ayan po si Ate Opo. si Ate Maylin. Opo. Yan ang trabaho ni ni Ate Maylin, ng mga bato. Yan. Ang niyan, kabayaran niyan, nakuha na kasi bigay-bigay niya ng bigas. Ibig mo sabihin hindi pa niya natatapos yung trabaho. Opo, kinukuha na niya ang pera. Kinukuha na yung pera. Opo. Kasi wala naman sila pagkain kung hindi naman niya kukunin kaagad. Pag natapos na yan, saka na rin. Wala na siyang Advance na pala yung Opo, bayad. Advance na. Kasi siya ang tatay, siya ang nanay. Wala na rin siya asawa? Matagal na. Hindi na sila ipinti. Iniwan na lang siya? Iniwan na. Maliliit pa yung mga anak niya na 4 o na 3. Ilan po anak niya? 6. 6. So, siya lang Siya lang po. bubuhay para sa mga anak niya. Ayan, tanungin natin si Ate Maylin kung ano yung status ni Ate Maylin. So, Ate Maylin! Ayan si Ate Maylin. So, pwede ka ba namin makausap? Pwede daw. So, ayan na. Paano yan ang trabaho mo po? So, bababa tayo. Tingnan natin mga kalangga kung talagang karapat dapat na matulungan si Ate Maylin na. Tingnan natin yung sitwasyon ng buhay niya.
kung totoo nga na yan nga, ang buhay daw nila is napakahirap, dapat daw tulungan, sabi ni Ate Annabel. Ito yung trabaho mo, Ate Maylin? Ito yung trabaho mo? Maghakot ng bato. Ganito kalalaking bato? Ganyan po yan, sir, kalalaki. Ang minsan, maliliit. Hindi pararis ang ako. Pag ang order maliliit, anong ginagawa mo? Pag maliliit, ano po yan? Mga 50, ganyan. 50 pesos? Sako. 50 pesos yung per sako. Per sako. Kada makukuha mong puno dito, 50 pesos? Oh, grabe. Tapos ano yan, tinitibag-tibag mo? O yan lang yan? Ganyan lang po yan, pang boulder. Pang boulder? Minsan, ang iba, mayroon din nag-order, dinidikdik, ganyan. Dinidikdik? Yung maliliit? Yung maliliit naman, dinidikdik yan. Di parehas ang order. Di parehas ang order. So ano po yung status ng buhay nyo ngayon? Ano po yung sitwasyon po? Kasi sabi ni ate, ano daw? Tao na ako.
Ano po nangyari? Bakit ganito po nangyari sa bahay niyo po? Ano po, yung bagyo Yung bagyo, na nasira na hanggang, kasi ano na po to eh, mga 6 na taon. 6 na taon na. Mga 6 na po na taon, ano na talaga sa mga kahoy, wala nang ano eh. Wala nang Mm. mga laman, sira na talaga sir. Oh, grabe. Yung nga sabi ko, makahingi ko ng tulong. Sana mayroon tumulong sa akin. Yung asawa mo po, asa na po? Yung asawa ko po, nag-asawa na po siya ng iba. Nag-asawa na ng iba? Nag-asawa siya, kaya ganito kami. Sa 2 years na iniwanan niya kami, hindi niya kami inaalala kung ano nangyayari sa buhay namin magnanay. Mahirap. Sobrang hirap. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang problema ko kasi maliliit pa mga anak ko. Ganito ang trabaho ko, mga mabibigat. Oo nga, nakita ko mga bato yung binubuhat mo doon. Opo. Kaya mo yung buhatin? Isang sako? Kinakaya na lang po sir para magkapira. Grabe. Grabe talaga sir. Sa isang araw, magkano naman po kinikita? Sa isang araw nakita ako ng 400. 400. Kasi 40 po ang sako, mga 400. Ang 10 sako, 400. Hindi Tapos? man po araw-araw yan. Hindi naman Minsan lang. Hindi naman araw-araw regular na may order sa'yo ng Pag bato. may order yun, naghahakot ako. Pag wala. Minsan labada, ganun. Kung mayroon nagpapalabada. Ibig sabihin kung ano-ano na lang yung trabaho yung pinapasok mo. Puto kung ano-ano na lang para hindi ko magutuman ng mga anak ko. Tumutulog talaga ang luha kasi hindi yung sarili ko madumi. Laging marumi ang trabaho ko pag mayroon talagang trabaho. Maganda ko. Yung mga anak ko kung iniiwanan ko na lang para makaano ko ng trabaho. Iwanan ko lang saan. Hindi na sila nag-aaral. Yung pinata ko hindi na po nag-aral. Yung grade 4 ko naghinto na dahil naapektuhan sa pag-iwan ng tatay nila, ayaw na mag-aral. Yung grade 1 nag-aaral, tapos yan, daycare po yan, 2. Daycare. Grabe, buti na pag-aaral mo pa rin. Yun nga po sir, sana makayanan ko hanggang sa paglaki pa nilang 3. Sana makayanan ko talaga. Ayan ay ano ang kasi naka-video po tayo. So, ano po yung gusto mong hilingin? Kasi meron tayong mga viewers, meron tayong pwede makatulong sa atin dito. Ang gusto ko man lang po, sana mayroon maawa sa aking kalagayan na ganito ako kasi sa totoo lang po hindi ko po talaga ito kayang gawin. Kailangan ko po talaga ng lalaki, kaya lang wala. Ilang taon ka na po? 41. 41? Opo. Batang-bata ka pa. Batang-bata pa po, kaya lang ayoko na mag-asawa. Parang tumanda na tuloy ang itsura mo dahil sa trabaho. Dahil sa trabaho, dahil sa problema. Sobrang problema. Mahulog ka dyan, kuya. Po lang, Bi. Ang lilit. Ilang taon na po ito? 5 taon pa lang ito. Nakinder po yan. Mag-kinder. Tapos yung isa, yung babae, Yung babae daycare po. daycare. So ito yung tinutuluyan nila, oh. Grabe, may plastic na lang po ito. Panabing, tagus-tagus na po. So may mga trapal. Nag-solar lang po kung gabi. Solar sa gabi. Solar sa gabi. Paano pag malakas ang bagyo? Nag-i-evacuate po kami sa doon sa eskwelahan. Sa school, Sa nag-evacuate school, kayo. lahat kami po magnanay, nag-evacuate po kami. Oh, grabe, tagus-tagus na yung bahay nila. Yup. Wala man lang kagamit-gamit. Wala na po sir, inalis ko na po kasi kung mabasa man po lahat ang gamit ko, hindi ko na kayanin. Hindi ko na kayanin bilhin ang mga gamit na yun kasi ganito ang kalagayan ko. So wala rin silang mga pala dito. Ba yung ang hiling mo po? Hiling ko po kung ano po yung may tulong sa akin. Yun lang po ang ko.
magpapasalamat ako ng sobra. Sa inyo po itong lupa? Ay, hindi po, sir. Nangungupahan pa ako dito 500 ang taon. Nangungupahan ka pa rin dito? Oh, grabe. 500 ang taon. 500 ang taon sa ganitong itsura. Pambihira. Sa ano to sa barangay? Hindi. May nagmamay-ari nito. Mayroon ito may-ari. Mayroon po Yung mga kapamilya mo po, bakit kapamilya. wala na rin? Wala ka na rin ditong kapamilya? Mayroon po kapamilya. Kaya lang, hindi ko kayang humingi ng tulong kasi iba kong kapamilya. Ganon din sila. Mahirap din ang buhay. Bayarin din ako mga kapatid. Oh. Mga galit sa akin kasi ganito iniwanan ako ng asawa ko. Bakit nagalit pa sila? Iniwanan ka na nga ng asawa mo. Umalis kasi yun, nagkagulo sila lahat. Di ba dapat Oo. mas lalo kang tulungan? Dapat tulungan nga, hindi dapat magalit. Wala akong magawa. Oh. Kasi galit talaga sila sa akin. Masama ang loob nila, ganitong kalagayan ko. Ganyan yung kalagayan mo pero galit pa rin sila? Ano nangyari? Ano yun? Kasi po, yung asawa ko, yung tatay po nila, Oh. nagka-problema noon. Mhm. Yun ang pinag-umpisahan nila hanggang ngayon. Galit sila sa akin talaga. Kaya pinabayaan ka na lang. Kaya pinabayaan na lang. Hindi na rin ako humingi ng tulong. Kaso, Hanggat kaya ko, Mm. kayanin ko. Paano tong mga bata? Pinadadama yung mga bata. Nadadamay nga po, sir. Wala. Talagang ganito talaga. Kawawa naman kasi itong mga bata. Tulad nito, ang sitwasyon dito. Oh. Magkasakit yung mga bata pag laging basa. Yun nga po eh. Kaya, sabi ko nga sa sarili ko, kailan pa kami makalit sa sarili namin bahay, kahit maliit. Kahit maliit man lang na bahay. Kahit maliit lang po na bahay kasi kami man lang po magnanay. Mhm. Ang hinihiling ko lang po, magkaroon ako ng bahay na maliit, na hindi kami nababasa pag umulan. Mm. Yun ang panghinihiling ko gabi-gabi bago matulog. Ako, tututok. Kasi yung asawa ko talaga wala ng pag-asa yun na bumalik pa sa amin kasi matagal na. Ilang taon na po? 2 years na 2 hindi. years na. Ni piso walang pinapadala? Ni piso wala talaga sir pinapadala sa amin. Hindi naawa sa mga anak ko. Mm. Hindi talaga. Pero kahit dumalaw dito, wala? Hindi Wala dumalaw? po sir kahit dumalaw. Wala talaga. Kaya tiniis ko na lang na ganito kami magnanay. Mm. Paano kung magkasakit yung mga batang ito? Pag nagkasakit mo sir, mahirap. Mm. Mahirap humihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay ko. Ganun. Humihingi ka. Buti may nalalapitan ka man po. Meron po, siya po talaga nalalapitan ko pag meron akong problema sa mga anak ko. Kapitbahay mo. Opo, iyan po Mm. siya. Grabe. So, manawagan ka na ate. Manawagan ka dito kung ano yung pwede natin maitulong sa mga viewers. Manawagan ka kung ano yung pwede naming malay mo mayroong makapanood dito na mayroong mabusilak na puso. Matulungan ka dito sa bahay mo. Grabe itong bahay mo. Mambihira oh. Hindi na ito bahay. Hindi na talaga ito bahay, sir. Mhm. Ano na, sinarang-sira na talaga. Mm. Nagtitiis lang na Mm. Si Marita. Manawagan ka po. Anong mo? Anong panawagan mo po? panawagan. Naiiyak si ate. Naiiyak. Grabe naman kasi ang sitwasyon talaga ni Ate Maylin. Nananawagan po ako sa mga Manunood. manonood na sana matulungan ako Mm. kahit kung ano man na may tulong sa amin magnanay. Mm. Tanggapin ko. Mm. Eh, mahirap lang ang sariling bahay. Nahihirapan ako. Hindi kami nakatulog na ganito ang aming kalagayan. Mm.
Naluluha talaga ako. Marami talaga ang problema ko. Ano yung mga problema po? Pang-araw-araw. Mga anak ko dahil nag-aaral. Mm. Pag nagkasakit, pag walang pera. Mahirap. Gusto ko po magkaroon ng bahay na na maliit para makalipat na kami. Mm. Pero hindi ko alam kung kailan magkaroon ng bahay kasi ang pera mahirap hanapin. Pagtsagaan mo lang muna ito. Pagtsagaan ko lang muna ito na dito muna kami. Mm. Yan sa mga ano po, sa mga viewers natin diyan na mga viewers natin diyan na manunood po. Ito po yung sitwasyon nila Ate Maylin. So ito lang yung hinihigaan nila. Yan. Ayan yung mga bata. Tabi kayo doon, no? Tabi. Opo lang kami. Opo lang. Kay kuya. Ayan dyan, no? Dyan. Kay kuya. Yan. Yan lang po hinihigaan nila. Nakita So, itapok ang plastic na malunok mo. mm. Malunok. Ayaw. Ayan. At yan nga po yung hanap buhay ni Ate Maylin. Nag-ano lang po ng mga bato. Naghahakot siya ng mga bato. Pag nagkaroon siya ng matipon po ng mga bato, yun lang po yung pinagkakitaan niya. Yun lang po sa kanya ibinebenta. Ang kwento sa akin ni Ate Annabel, bago pa daw matapos yung trabaho mo, wala na yung pera na isinusuhol sa iyo. Advance pala. Advance na. Binabali mo pala yung yung pera. Binabali ko na po yung pera. Tapos, bago ang hapot. Bago mo mahakot, bago mo matapos yung trabaho, ubos na yung pera. Wala nang pera. Maghahanap na naman ako ng ibang trabaho. Sa Tapos? baryo, kung saan-saan. Para magkapera naman ako. Mm. Ganon ang trabaho ko po talaga. Mm. Kasi gusto ko man po mamasukan, mga tulong. Hindi po kaya kasi Hindi kaya. maliliit pa sila. Kawawa naman iwanan. Mm. Grabe, niliit pa pati nitong mga bata, lilikot pati. Malilikot pa yun, mahulog pa yun, mahulog. Kung mahulog dyan, no, sa butas, kawawa naman. Upo, upo. Mm. Grabe, halika dito, kuya. Upo. Grabe yung sitwasyon mo dito. Ang liliit pa ng mga bata, tapos ganito yung sitwasyon, paano? Ayan, tumutulo. Kahit ano lang po na sabi ni Ate Maylin, yung kahilingan ni Ate Maylin, kahit ano lang daw po na pwede nating maitulong sa kanya, Opo. tatanggapin daw ni Ate Maylin. Yan ang sabi ni Ate Maylin. So, mas lalo pa siguro kung kahit man lang ilang materialis dito sa bahay niya. No, Ate Maylin, kahit ilang materialis dito sa bahay mo na making komportable lang kayo dito. Kasi grabe, butas-butas. Siyempre, tutulo dito yung tubig. Doon, kuya. Mabursot ka dun, mabursot. Ayan ang sitwasyon. Ayan, at sa ngayon po, may bibigay ako sa iyo. So, ayan, Ate Maylin, ito yung paunang bigay ko sa iyo. 5 kilong bigas. Ayan po, tanggapin mo po yan. Galing po yan sa aking channels kay Kuya Regan Vlog. Ako po si Kuya Regan Vlog. Kaya na pa tayo nag-uusap pero hindi mo pa ako kilala, Opo, sorry po sir. Hindi ko po natanong ang pangalan. Kaya nga ako rin, hindi rin ako nakapagpakilala sa iyo. Ako po isang charity vlogger. May mga kasamahan kami ay mga Team Rochelle. So marami kaming kasamahan dito sa grupo na to. Na yung kasamahan ko nasa Davao. Opo. Nag-mission din sila doon para mag-charity din sa iba't ibang lugar doon sa Davao. Ngayon ako naman napili ko, taga rito rin ako sa Bulan. Taga rito rin ako sa Bulan. Parang namumukha ko pa nga po kamo, parang taga Bulan nga. Oo, taga rito rin ako sa Bulan. So naghanap ako ng pwedeng matulungan. So naisipan ko dito, ito yung dulo ng Bulan, Opo. Dulo. Ito nga yung dulo ng Bulan. So medyo malayo-layo nga ito, no? Opo, malayo-layo talaga. Pero nakakaano ka naman po. Punta ka naman ng Bulan, sentro ng Bulan. Pag mayroon pera, nakapunta doon. Pag may pera, Kuya, yan bugat. Opo, bigas. O bigay ko na sa inyo. sa kuya po. Nakulit po yan. Makulit. Kumain ka na? Yan po ang Dito ka, pwedeng maiwanan. Hawakan po siya. Paupuin mo siya dyan. At tanungin natin. Kumain ka na, bebe? Kumain ka na? Nagkain ka na daw? Nagkaong ka na? Ha? Nagkaong ka na? Sabot. Ano man yung inuulam nyo ngayon? Ang ulam po namin, lawlaw na prito. Prito o kaya minsan Minsan,
gulay, ganun. Gulay. Ano pa po yung inuulam nyo pagka walang maulam, ano naman? Pag walang maulam talaga, asin na may tubig, Tapos, abuti hindi naman yung kadalasan na ganun. ay hindi naman po kadalasan ganun kasi gumagawa man po ako ng paraan na makaulam sila ng masarap. Oo, Ganun po. gulay. Gulay, mga ganun. Ay, itong kagandahan sa bundok So, ang problema lang talaga bigas. Bigas lang po talaga ang problema. Pag walang bigas, masakit po ang ulo ko kasi Oh. ilan po ang kumakain. Paano yan? Pag walang bigas, anong ginagawa mo po? Ang ginagawa ko po pag walang bigas, gumagawa po ako ng paraan doon sa baryo, magtanong-tanong kung sino magpapapot ng bato, magpapalaba, ganun po. Para lang magkapira, makabili ng pagkain. Ayaw, Bikin, mabasag ang salamin, sir. Pero dumarating talaga sa time na wala kayo nakakain din. Minsan po talaga na dumarating sa time, may time po talaga na walang-wala, Walang makain. walang makain. Ano yung ginagawa nyo? Tulog na lang, itulog. Minsan natutulog ako, pero ito hindi ko po matiis. Talagang gumagawa po talaga akong paraan makakain. Makakain ito. Ikaw na lang yung wala. Di bali, Ako ikaw po, walang di bali makain. wala pa akong pagkain, basta silang malili itong mga bata, mayroon talaga makain, di pwede po na walang pagkain mag-aga. Oo. Mahirap. Hindi na may damang, hirap talaga. So ayan, ano masasabi mo, Nay? Meron kang 5 kilong bigas, oh. Ito po, masasabi ko po kasi wala po kaming bigas ngayon. Wala rin kayong bigas ngayon? Timing na timing pala. Maraming salamat po. Sa binigay niyo po sa amin na bigas. Kasi yung hinakot ko po na bato ngayon, makukuha ko na lang po 100. 100. Kasi binali ko na po ang 300 noong nakaraan araw. 100 na lang po makukuha ko mamaya. Mahulog ka. Timing pala na may dala kaming bigas. Pagpasensyahan nyo na at yan lang po muna ang Okay lang ibibigay po, ko sa inyo. sir. Ano? Malaking na po to. Malaking bagay na. Malaking bagay na po sa aming magnanay. Mahulog ka, may pako dyan. Ulam na lang yung po problema. Ulam na lang po ang poproblemahin ko mamaya. So ayan, at Mahulog. ito po, narinig nyo po, napakinggan nyo po yung kwento ng buhay ni Ate Maylin. Ayun, ay sarap ng higa ni ate. Anong pangalan nito? Jacob po. Jacob. Ayan oh, si Jacob oh. Sarap ng higa. Ito pangalan nito. Shamara po yan. Shamara. Shamara at si Jacob. Mga makulit. Wag Ayan. ang kuya, biwag ang kuya. Wag biwag si kuya, wag. Wag na. Ay, grabe. Tayo na. Tayo na, kuya. Tayo na lang ikaw. Tayo na lang. Tayo na lang. Okay, pahigain si Tayo na lang. siya? Ano pangalan? Shamara? Shamara po yung babae. Shamara. O, sige, higa ka na, Shamara. O, higa ka na. Iniwanan po yung tatay, maliit pa. Ilang taon siya iniwan ng tatay niya? Sobra 1 year. Sobra 1 year. So ayan po, narinig niyo po yung kwento po ng Sir, kuya. may video ka na, bibidyo na. Oh. Ay, grabe, may barya, oh. Oh, pambili. Ano sabihin, be? Ano sabihin? Salamat po. Salamat daw, pambili ka ng chocolate, ano? Dali, bigyan mo si kuya. May pambili na ng chocolate. Kuya, hati ka mo ni kuya. So ayan, at narinig niyo po ang kwento ng buhay ni nanay. Si nanay po yung tatay na nanay pa. Yan po ang sitwasyon niya. Nanay na tatay pa. So lahat ng pangangailangan ng mga anak niya, puro siya lang po ang nagpo-provide para sa mga anak niya. At ito po, kaya hindi siya magkaroon ng pagkakataon magawa yung bahay niya. Kasi po yung kinikita niya po bago pa man matapos yung trabaho niya, nabali niya na, naubos na yung pera. Kuya, opo. So wala pa yung tinatrabaho niya, binabali niya na muna para sa pangkain nila. So wala talaga siyang kakayanan na mapaayos itong bahay na to. So hanggang sa siguro bumagsak na tong lahat. Anong gagawin mo pag bumagsak na ito? Hindi mo pa alam. Hindi ko po alam. Babagsak na to lahat. O pag bumagsak tong lahat, di wala ka na. Paano na yan oh? Oh, may tumutubong na doon, nyog. Wala na.
So, yan po mga kalangga. Guys, and sana matulungan natin si Ate Maylin mapagawa itong bahay niya. Napakalaking bagay nun, no? Kung magkaroon ng pagkakataon mapagawa itong bahay mo. Pero hindi naman talaga ni Ate Maylin. Tinanong ko siya kanina. Manawagan siya kung nahiya siguro si Ate Maylin na syempre hindi naman natin may pagkakaila na napakahalaga po kayo ng materialis, di ba Ate Maylin? Salamat na lang kung mayroong makatulong magpagawa ng bahay mo So ayan Ate Maylin,
Grabe. Buti hindi ka sumusuko, no? Hindi ka pinanghihinaan. Hindi ako sasako dahil humuhugot ako ng lakas sa mga anak ko. Hindi kailangan ako susuko. Tama, kasi Hindi kailangan. piliit pa ng mga anak mo. Kasi maliliit pa ang mga anak ko. Kaya yun nga sinasabi ko sa sarili ko, sana habaan pa ang buhay ko na habaan pa ang buhay ko kasi maliliit ba sila. Kasi wala naman tumutulong sa akin kundi ang sarili ko. Kawawa naman si Ate Maylene, sana matulungan po natin siya. Maliit na bagay o ano man po yung mapapaabot nyo sa kanya para sa kanyang anak ay sobrang pasasalamat po yan ni Ate Maylene. Sobra po talaga po salamat. Mamaya. Pasensyahan mo muna Ate Maylene at yan lang muna. Okay lang Wala pa akong sahod eh, pero pagka magkasahod tayo at ayun, kumbaga wala pang ano ngayon, revenue. Pagka mayroon, babalikan kita dito Ate Maylene para paabutan kita kung ano madadala ko dito na gatas or grocery para sa mga anak mo po at sa iyo Ate Maylene ha. Ito ay paunang araw pa lang kasi ito na aking pag-scout dito sa Bulan. So yan, at Kuya, upo. ito pa yung nadatnan ko, nakita ko, grabe karapat dapat talaga natulungan si Ate Maylene. So yan po, hanggang dito lang po muna mga kalangga guys, and Ate Maylene hanggang dito lang po at kami po ay magpapaalam na ano. Grabe, kawawang kawawa talaga sila Ate Maylene, mga anak niya. May maura na po, pero maabot ng pamura. Uulan na pati. So ayan, hanggang dito lang po at ano man po gusto niyo ipaabot, asahan niyo po makakarating yan kay Ate Maylene kung gusto niyo po magpaabot ng tulong. Ayan, i-PM lang po ako sa aking Facebook, Kuya Regan Vlog. At balikan natin dito si Ate Maylene para tulungan natin. So ayan po, bye-bye po. God bless you. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata, sa adventure ay isasama ka. Kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta, Kuya Regan.